tayo po yung mag-study po para sa ating simula po sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Lord. Handa na po tayo magpuri sa Panginoon? Yes! Handa na po tayo magpuri sa Panginoon? Yes! Amen! Hallelujah! Hallelujah po tayo para sa atin. Awitin mo natin yung tulungan natin. Yes, Lord. Kapag ang Panginoon sa ating pagkakas sa atin. Samahan po kayo, Panginoon, magpuri sa iyo, tumamba, Panginoon. Kaya ang Panginoon ng aming puso ay ihanda po namin, Panginoon, sa iyo. Ang aming isip, Panginoon, ang aming pagkatao, Panginoon, ay aming pong iniaalay, Panginoon, sa iyo pong ito, Panginoon. Kaya ang Panginoon, ang aming sarili, ay nakapokus lamang sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa patuloy na pagpupuri, pagsasamba sa iyo, Panginoon. Yan na rin, Panginoon, samahan mo ang bawat isa, Panginoon. Panginoon na pagpuri, Panginoon na malaya, Panginoon na handang, Panginoon. Mabigay ang lahat, Panginoon, sa gabi pong ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa gabi pong ito, ay pong nandalahin, Panginoon, ang wala kang puli ito, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon, at ipaalala, Panginoon, ang mga hindi pa, Panginoon, makakaatin, Panginoon, sa gawain, Panginoon, sa gabi. Ito po, Panginoon, na ay panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Para po sa ating scripture po, basahan po natin sa mga awit, 103 verse 2. Sabi po dito, si Yahweh ay purihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Amen.
Hallelujah, Panginoon. Patuloy na naman po tayo umawit sa ating Panginoon. Yes, Lord. Yes, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Panginoon, hindi na kukulang, Panginoon. Katapat ang iyong Panginoon. Hindi ko mamayaan, Panginoon. Nakapagilo ng Panginoon sa amin. At sa mga problema, Panginoon, nagsubok, Panginoon. Pinakangarap, Panginoon, sa araw-araw na buwan, Panginoon. Panginoon, 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 mawitik ito, Panginoon, sa mga Panginoon. Panginoon, sa buwan, Panginoon. Ito, buwitik, Panginoon.
Panginoon, O Diyos, sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Hindi po ito, Panginoon, sa iyong pag-aawitan, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Na aming masasantigan, Panginoon. Malalapitan, Panginoon. Panginoon, ang tanging pag-asa, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, kung wala kami pag-asa, Panginoon, na panganghawakan. Sapagkat, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinangahawakan, Panginoon, sa aming kapigatian, Panginoon, mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Ay maraming salamat, Panginoon, sa mga tinig na ito, Panginoon, at mawit sa iyo, Panginoon. Lahat ay magpugi sa iyo, lahat na, Panginoon, ay ayat na ng buhay, Panginoon. Pumili ka at subay na, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay mong binabalik, at ang ulit pagsumpa, pagmalahatin sa iyo, Panginoon, lamang, Panginoon, Diyos, at pagligtas. Amen. Patuloy naman po tayo sa ating pong announcement. Sa iba natin ating mga announcement. Kaya po sa dating po na linggo sa linggo na po ito, Workers' Day Appreciation po, October 29, 2023 at 9:30 a.m. Ang ating pong speaker dyan, si Niyong Brother Ray Acosta, song leader po natin si Brother Jan Kirsch. Tayo in opening and encouragement, Brother Reynan Lusada, na ating pong usher si Sister Jewel Briola, flower sponsor po, Acosta Family. Sa November 2 po, between holiday break, midweek service and prayer meeting, preparation po on November 9. Sa IRM San Isidro po, worship service every Sunday at 2 p.m. Sa Sulong 8, Unwavering Intercession, November 11 po, 2023 at 8 a.m. to 12 p.m. po, RM Ministries Malanday. Malapit na po yan ang mga po natin. Samba Summit 2020 Unwavering Worship, November 25, 2023 at 8 a.m. to 4 p.m. po yan. Gaganapin po yan sa Katedral, Guyong, Santa Maria, Bulacan. Ang meron pong registration fee, 300. Ang ating pong deadline of registration is November 15 po. You are invited po to join our server po sa mga kanila, mga server po para po sa mga youth. Kay Brother Jan po, napit lang po tayo. Sa YMO Girls po, kay Sister Cristita Acosta, YMO Boys, Brother Reynan Lusana, kalalakihan, kay Brother Ray Acosta po at kababaihan po, kay Sister Susan Lusana at ating salam po, ay si Sister Mary Joy Toquero. Para po sa ating testimony, ito po ay mayroon po ni Sister Judith Borbon. Pero bago po lahat, siyempre po muna. Yan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ito po, muli po ako nandito po. May mga schedule ko talaga yung nakakaano ko eh. Pag sa trabaho ko kasi, late na po nakaka-uwi. Tapos, hindi po nakakaabot. Yun po. Kapasensya na sa so, yun po, nakaatin na po. Salamat po sa Panginoon. Tapos, ayun po, salamat sa Panginoon kasi nagtatrabaho na po ulit si Jewel po. Ayan po. Salamat po sa Panginoon kasi yung financial ano po namin medyo kulang po. Kaya salamat po sa Panginoon na bigyan niya po agad yung trabaho na ano po, in-apply po ni Sister Jewel po. And dun po sa akin po mga anak, salamat din po kasi yung patuloy po silang binibigyan ng kalakasan ng Panginoon. So uso po yung ano ngayon, mga ubosipon. Mga nakaraan po kayo, musipon po ako kayo.
ayun, galing-galing na po. Kasi yung parang po natin ngayon, medyo iba-iba eh. Paramig na eh. Kasi pag naliligo po ako ng madaling araw, mas panto, ang lamig po eh, pwede na po ako magtimpla ng juice eh. So, sobrang lamig po ng tubig. So, yun po, iba na po ng parang natin ngayon, November, October pa lang po, naranasan natin yung lamig. So, ngayon lang po sa Panginoon, maraming salamat po. Bibigay ko na po ang mic na to kay Dinang Judith po. Sana po ang papatuloy. Thank you. Nagpapasalamat ako sa panibagong mental na taon sa aking buhay. Sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na mga biyaya ng Panginoon. At saka, totoo pala yung kapag ka nagtiwala ka sa Diyos, ibigay talaga niya. Kasi nakakaranas ako ng mga nakakaraang mga araw, yung mga medyo problemado sa mga bayanin. Pero kasi kung ipagkakilala mo pala talaga sa Diyos, ibibigay at mapagtatagumpayan mo yung mga pagsubok na dumarating. At saka, salamat din kasi kahit na bugbog sa trabaho ako, nagpapasalamat ko din na hindi ako nagkakasakit. Parang takot sa akin yung yung sakit. Konting lang ako, minsan nakakaramdam siyempre na dahil sa edad, medyo napapagod, pero konting pahinga lang, hindi na ako uminom ng gamot eh. Ayun, pinagpapasalamat ko kasi pag-iwi akong iniingatan ni Lola. Si Jasmine pala sa kanyang pag-aaral. Salamat din at patuloy siyang nagiging masipag sa kanyang masipag at hindi niya rin napapabayaan ng kanyang pag-aaral. Ngayon sana all po, So, i-continue po natin yan sa pamamagitan po ng ating mga pagmensahe po na gaganapin po ang ating pong walang iba. Maganda, ilan ang lahat, siyempre ilan ang lahat yan. Ang ating pong Pastora Myla Castro. Ina pala ako na Okay, salamat Kuya Christian. Pasensya na po at iba yung aking boses po ngayon. At dalawang araw na po na medyo hindi okay yung aking pakiramdam, pero praise God. At tayo po ay mag-aaral po ng salita po ng Panginoon ngayong gabi. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at samahan niyo po ako na basahin ito. Sa Galatia, Galatia 5, chapter 5, verse 13 to 14. Ayan. Sige po, basahin po natin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sige po, tayo pong lahat ay umupo at tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong Panginoon, sa pribilehiyo na mapaglingkuran kang muli. Panginoon, salamat po sa kalakasan, salamat sa kagalingan, Panginoon. Lord, dinadalain ko po, Ama, na kumilos ka sa gabi pong ito, ang iyong banal na Espiritu, ang iyong presensya siya po namin maranasan. Dalain ko, Ama, na
maging malinaw po ang iyong mga salita ngayong gabi sa aming pong pag-aaralan ngayon. Samahan niyo po kami na bulay-bulayin ang iyong mga salita. Nawa, may apply po namin ito sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang mananampalataya. So yung po Panginoon, pinagkakatiwala ito, itago niyo po ko sa likuran. Hindi po ang aking kahinaan na makita, kundi ikaw, Ama, ang makita sa aking pong buhay. Salamat, Ama, sa iyo po pinagkakatiwala ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay Paglilingkod. Okay, Ate Maricar, sasabihan kita kung pwede na ikaw sa freeze mo lang muna. Marami po ang naniniwala na pare-pareho lamang ang paglilingkod na ginagawa natin mga tao. No? At ayon sa kanila, ang lahat ng mga ito ay tinatanggap at mahalaga sa paningin ng Diyos. Lahat kaya ng paglilingkod ay tinatanggap ng Diyos. Sa katotohanan, hindi man basahin ang Biblia, masyadong illogical na sabing lahat ng uri ng paglilingkod ay tinatanggap po na ating Panginoon. Sa paningin po ng mga tao, ang inaakala nating tama o matuwid ay maaaring hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Maraming gawa ang ginagawa ang mga tao na sadyang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At kung hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, nangangahulugan na ito ay hindi kailanman tinatanggap ng Diyos. Hindi lahat ng naglilingkod sa Diyos ay kaligtasan ang hinahanap. Mayroon ilan na ang layunin ay magtamo ng pakinabang lamang. Ang isa sa mga tanda na sinaunang iglesia po, mga panahon po na ating Panginoon, ay ang paglilingkod. Po, makikita kinuha ni Jesus ang posisyon ng isang pinunong naglilingkod. Di ba po, na siya po'y naging tao, siya po'y naglilingkod. Kahit pagkalipas ng kanyang kamatayan, nakita pa rin natin ng kanyang mga disipulo, bilang katawan ni Kristo, lahat tayo ay may kani-kanyang tungkulin. Sa unang Korinto, chapter 12, verse 27-28, lahat po tayo ay may kakayahan at likas na kahusayan upang makapaglingkod ayon sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Batay sa halimbawang pinakita nito ni Esteban. Sino po nakakakilala kay Esteban? Okay, salamat nanay. Sino pa po? Si Nanay Leonie lang po ba? Nakakakilala kay Esteban? Okay, makikilala po natin si Esteban ngayong gabi. Ano po? Siya po yung isang tapat na lingkod. At makikita po natin yung ginawa po niya pag-aali ng kanyang buhay sa ating Panginoon. Paano tayo dapat na maglingkod? Ipinakilala, please mo lang muna dyan, Ate Maricar. Ipinakilala po sa Gawa 6:5 ang isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Kapansin-pansin na may tapat na mananampalataya na ang pag-ibig at paninindigan sa Panginoon ay nagliliwanag kaya't nakikita ng mga tao sa kanyang paligid ang buhay ni Esteban. Ano po? Walang nakatala tungkol sa personal na buhay ni Esteban, tungkol sa kanyang mga magulang, mga kapatid, o kung nagkaroon pa siya na anak o asawa. Ano po? Gayunpaman, tapat siya kahit pa nakakaharap sa tiyak na kamatayan. Isa po si Esteban sa 7 lalaki na napili upang maging responsable sa pagbabahagi ng mga pagkain para sa mga balo. Alam niyo po ba yung balo? Ano po yung balo? Yun po yung walang mga asawa o yung pong byuda po, sa unang iglesia. Matapos magkaroon na alitan at kinailangan ng mga apostol ng tulong, si Esteban ay pinagpala ng Diyos at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. So sa Gawa 6:8 po yan, makikita niyo. Nagkaroon man ng alitan, hindi kayang tapatan ng mga taong nakipagtalo sa kanya ang karunungang kaloob sa kanya ng Espiritu Santo. Kaya naman, inakusahan na lamang nila si Esteban sa isang lapastangan sa Diyos at ipinahuli. Sa Gawa 6:11-14.
Nakatala po yan sa 7 kabanata ng Gawa, ang talumpati ni Esteban. Marahil, ito na yung pinakadetalyado at maiksik kasaysayan ng Israel at ang kanilang relasyon sa Diyos sa buong kasulatan. Hindi po inisip ni Esteban, ang kanyang buhay. Ipakita natin yung picture na lang, Ate Marica. Hindi inisip ni Esteban yung kanyang buhay, makikita po natin doon sa left side, kung dito po nakatalikod, left side, ito po yung right side. Ito yung left side. Hindi inisip ni Esteban yung kanyang buhay sa lupa. Sa halip, nanindigan siya para kay Jesus kahit ano pa mang maging kapalit. Pinagkalooban siya ng Diyos ng kakayahan na magsalita, na may katapangan. Imagine niyo po, mga Pariseo po yung kanyang kausap. At mag-akusa laban sa Israel na kanilang pagkukulang, na kilalanin si Jesus bilang kanilang Mesiyas. Itinanggi at pinatay siya katulad ng kanilang pagpatay kay Zacarias. Sa iba pang mga propeta at sa mga tapat na lingkod ng kanilang henerasyon, pagsasakdal laban sa Israel ang pananalita ni Esteban. So may mga siya, kumbaga, patama. Dahil sa kanilang pagkukulang, bilang piniling bayan ng Diyos na ipinagkaloob ng kautusan ng mga banal na bagay at pangako para sa isang Mesiyas, hindi po tinanggap ng mga Hudyo ang mga paratang na ito. Bagamat totoo. Parang, again, sila doon sa sinasabi ni Esteban, Pero, ito po lahat na sinasabi niya ay pawang katotohanan. Kaya minsan masakit po talagang malaman ang katotohanan. Minsan pagka naririnig po natin yung mga bagay na sinasabi po, ay masakit talaga. Pero ito po yung katotohanan na yung mga paratang po ni Esteban po, naririnig po nila. Okay. Sa buong talumpati ni Esteban, paulit-ulit niyang ipinaalala. Okay? Nasabi ko na po ba yun? Pinaalala ang kanilang patuloy na pagsamba sa Diyos-Diyosan sa kabila ng kabutihan po ng Diyos sa kanilang nasaksihan. Pinaratangan niyan sila na sarili nilang pagkukulang sa kaysaysayan. Hindi sila ikinatuwa hanggang sa ayaw na nilang makarinig ng kahit ano pa mula kay Esteban. Kaya naman nasusulat sa kautusan na ang paglapastangan sa Diyos ay nararapat parusahan ng kamatayan. Kadalasan sa pamamagitan ng pagbato ng buong kapulungan. Noong mga panahon po na yun, ganyan po ang parusa na natatanggap po ng mga tao. So, ano po ginagawa? Binabato hanggang sa siya ay mamatay. So, ganito po yung naranasan ni Esteban. Pero wala naman siyang ginawa, di po ba? Pero dahil nga sa lahat ng kanyang mga nasasabi, na talumpati, ay pawang katotohanan, ay hindi nila matanggap. Kaya doon sa bilang 15 verse 30 to 36, bago pa man sundin ang mapagmataas na Hudyo ang kaparusahan at simulang pagbabatuin si Esteban na itala sa Gawa 7, chapter 7, verse 55 to 56, ang huling sandali ng kanyang buhay sa lupa bago siya pumunta sa langit. So, please mo lang dyan, Ate Marica. Okay? Ngunit, si Esteban, ay puspos ng Espiritu Santo. Tumingala siya sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tignan niyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Nasusulat po sa Colossus 3, verse 2 to 3, patungkol po sa buhay po ni Esteban at naaangkop ang talata sa lahat ng mananampalataya. Ang mga bagay na panlangit ay isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo
at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Tingnan po ba? Malinaw po ang sinasabi sa Colossus 3, 2-3. Ano po? Ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip, hindi ang mga bagay na panlupa. Pag sinabi pong bagay na panlupa, ito po yung mga temporary mga bagay. Nakikita po natin sa ating po mga mata, nagagawa po na, hawakan po natin. Ano po? Sapagkat, malinaw po sinabi, namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Okay, please mo lang ha. Huwag mo muna iyaan pag hindi ko pa sinabi. Ang buhay po ni Esteban, mga kapatid, maging ang kanyang kamatayan ay dapat na maging halimbawa kung paano dapat sikaping mamuhay ng mga mananampalataya. Sino po dito ang mananampalataya? Taas po ang inyong mga kamay. Lahat naman po siguro tayo ay mananampalataya. Amen? Amen. Naninindigan sa pananampalataya kay Kristo. Naninindigan mo ba tayo? Amen. Salamat po sa pagtugon. Kahit maharap sa kamatayan, nawala na amen. Okay, parang ang hirap po kasi na ginawa ni Esteban. Parang ko sa actual, parang, kala ko ba yun? Diba? Parang nagdalawang isip. Mukhang, yes, naninindigan ako, pero pagdating sa kamatayan, parang, naku, sablay yata ako doon. Nakakatakot. Ayoko pa mamatay. Di ba po? Yan po yung katotohanan. Kaya, nakakatuwa po ang buhay po ni Esteban. Siya po ay nanindigan sa pananampalataya kay Kristo kahit maharap sa kamatayan. Tapat sa pangangaral na ebanghelyo na may katapangan, may sapat na kaalaman sa katotohanan ng Diyos at handang magpagamit sa Panginoon para sa kanyang plano at layunin. Nananatiling ang isang ilaw at patutuo ni Esteban sa ligaw at madilim na mundo ay naglalaman rin ng tamang kasaysayan ng lahi po ni Abraham. Ito na. Sa unang Korinto 12:27, sa magandang balita Biblia, pakita natin ang Marika. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Parang kahapon, ito po yung napag-aralan din natin, tama po ba? Sa mentoring po ng Kalkag. Nakalink ka na ho. Bilang katawan ni Kristo, lahat tayo ay may kani-kaniyang tungkulin sa unang Korinto. Lagi po merong kaakibat na verse. 12 verse 27-28. Lahat tayo ay may kakayahan at likas na kausayan. Amen po ba doon? Sino po may kakayahan at kausayan? Taas po ang kamay. Lahat po tayo may kakayahan at kausayan. Wala po dito ang walang kakayahan. Amen? Maliit man o malaking bagay may kakayahan. Upang nakabold po yan, makapaglingkod ayon sa layunin ng Diyos sa buhay po natin. Batay sa halimbawa na pinakita po ni Esteban sa sinaunang iglesia, paano nga ba tayo dapat maglingkod? Kasi yung ating po pinag-aaralan sa paglilingkod. Paglilingkod. Una, Marika, maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ano po ibig sabihin nito? Ang bawat Kristiyano po ay tinatawag upang maging tagasunod ni Jesus. Ang bawat sumusunod kay Jesus ay dapat tumulan sa Kanya. Tinatawag tayong tularan ng halimbawa ni Jesus. Binigyan tayo ng ating Panginoong Jesus na isang halimbawang dapat tularan, ang mapagpakumbabang paglilingkod. Amen. Amen po ba? Ang mapagpakumbabang paglilingkod. Hinumbad ng Panginoong Jesus ang mga katangian ng pagka-Diyos. Di ba? Noong time po na ang Panginoon po natin ay naging tao,
Nakita po natin kung paano hugasan ng ating Panginoong Hesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, di ba? Di ba? Siya yung naglilingkod. Nung nagkatawang tao siya, namuhay siya bilang alipin. Tinanggap ni Jesus ang pagiging lingkod sa paningin ng Diyos at sa tao. Si Jesus ay naglingkod at sumunod sa kalooban ng Ama. Habang buhay hanggang sa kamatayan sa krus. Hanggang sa kamatayan sa krus. Ang pagpapakumbaba po na naaayon sa Biblia, mga kapatid, hindi lamang kinakailangan para makapasok po tayo sa kaharian po ng Panginoon. Kinakailangan din ito upang maging dakila sa kaharian na ating Panginoon. So, Mateo 20, verse 26 to 27. Si Jesus ang ating modelo. Siya po yung model po natin. Actually, siya po talaga yung una na gumawa po ng tamang way ng paglilingkod. Si Jesus ang ating modelo. Kung paano hindi siya dumating para paglingkuran, kundi para maglingkod, di ba po? Gano'n naman. Kaya nga, minsan iniisip natin, napakabuti talaga ng Diyos. Dahil kahit King of Kings siya, Lord of Lords of all. Siya pa rin yung naglingkod. Hindi po siya dumating para paglingkuran, kundi para maglingkod. At dapat din natin italaga ang ating mga sarili sa paglilingkod sa iba. Okay? At saan na po tayo, Ate Marica? Yan. Pilipos. Yan. 2-3. At dapat po natin italaga ang ating sarili sa paglilingkod sa iba. At isaalang-alang ang interes ng iba ng higit kaysa sa atin. Pilipos 2:3. Ang saloobin po ito, ang nag-aalis na naaayon, makasariling hangarin, kayabangan, at ang pagkakabahagi-bahagi po ng resulta ng pag-absuelto o pagtatanggol po sa sarili. Alam niyo po, sa pagpapakumbaba, nakikita po natin yung kapag mapagpakumbaba ay nakikita po natin kung paano siya yung hindi nagiging mataas sa kanyang sarili. Kaya sa kanyang kapakumbabaan, lagi siyang nagiging masunurin sa kanyang Ama, may submission. Kaya nararapat sa isang mapagpakumbabang Kristiyano po na kusang isang tabi ang pagiging makasarili, at sumunod ng may pagpapasakop sa Diyos at sa kanyang salita. At ang tunay pong pagpapakumbaba ay nagbubunga ng pagiging makadiyos, kakontentuhan, at katiyakan. Katulad din na makikita natin sa buhay po ni Esther. Kita natin, hindi naman siya naghangad na gusto niya lang maglingkod kay Lord. Pero, ganun pa yung sinapit niya, Nakikita natin kung paano siya naging makadiyos, nakontento sa kung ano yung ibinigay ng Panginoon, at yung katiyakan na makikita po natin na kung saan mula nung nakilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay, pinanindigan niya yung kanyang paniniwala. Ikalawa po, maglingkod sa pamagitan ng kapangyarihan. Ano po yung una? Maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ikalawa po, maglingkod sa pamagitan ng kapangyarihan. Kahit pa siya ay pinili upang maglingkod, si Esteban ay may matibay na pananampalataya. Amen. At puspos po ng banal na Espiritu. So habang lumalago, ipinagkaloob po niya sa ating Panginoon, yung kapangyarihan po. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang kapangyarihan. Nakagawa siya ng maraming himala at mga kamangha-manghang bagay. Nagawa pa nga niya makipagdebate. At hindi siya kayang talunin ng iba.
Dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na Espiritu. Kaya nga alam niyo po, sa paglilingkod, hindi naman tayo nagsiserve sa tao eh. Amen? Nagsiserve pa tayo sa tao? Okay? Ang paglilingkod po natin sa Panginoon po. Amen? Kaya hindi siya glory to me. Hindi dapat ganun eh. Hindi glory to me, glory to God. Diba? Kasi yung paglilingkod ay nanggagaling po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Iba-iba pong talents, no? Meron po tayo. Iba't ibang pamamaraan kung paano po natin paglingkuran ng ating Panginoon. Makikita po natin sa buhay po ni Esteban kung paano mo siya naglingkod ng totohanan, no, sa ating Panginoon na kasama po yung pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Imagine niyo, nakipagdebate pa siya. Diba? Sa mga Pariseo. Hindi siya kayang talunin na iba dahil binigyan nga siya ng karunungan. Ng banal na Espiritu, pinagsilbihan niya ang Diyos sa pamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya kapatid, sa pamagitan mo ay maaaring maipamalas ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Naniniwala mo ba kayo? Amen. Amen. Kaya't maging handa at hanapin ninyo ang kanyang kalooban. Kaya kailangan dapat nahanap natin yung kalooban po na ating Panginoon. Eh paano tayo lumalago at natututo sa espiritual nating pamumuhay? Diba? Pinahihintulutan mo ba, kapatid, ang banal na espiritu na kumilos sa iyo? Ayan ang tanong. Paano tayo lumalago at natututo sa espiritual nating pamumuhay? Unang tanong yan, question 1. Ikalawa, pinahihintulutan niyo po ba ang banal na espiritu na kumilos po sa inyo habang kayo ay naglilingkod? Alam niyo po, sa paglilingkod, sabi ko nga kanina, sa Diyos po tayo naglilingkod. Ano mo? Kung ano yung sabi niya, ibigay na natin yung the best para sa Panginoon. Ano po? Ang paglilingkod, maraming uri ng paglilingkod, maraming way na maipapakita natin yung totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Ano mo? Ibigay na natin yung the best. Imagine niyo mo, si Esteban, ibinigay niya yung kanyang buhay. Di ba? Kayo ba naman pagbabatuhin dahil sa inyong pananampalataya at paninindigan, masasabi mong, grabe yung niya, yung kanyang faith, grabe yung kanyang paniniwala, grabe yung kanyang paninindigan, parang wala yata makakapalis doon sa ginawa ni Esteban. Kaya habang pinabasa ko yung buhay ni Esteban, na-amaze ako kasi sa ngayon wala siguro makakagawa ng ganito na ginawa po ni Esteban. Pinanindigan niya yung kanyang paniniwala sapagkat alam niya kasama niya ang Diyos. No po? At binigyan din siya ng karunungan ng Panginoon. Kaya nga nakipagdebate siya sa kanyang talumpati. No? At hanggang sa kamatayan, pinanindigan niya yung kanyang paniniwala. Tayo po. Gaano po kahalaga ang ating paninindigan at paniniwala sa ating pananampalataya sa Diyos? Pag sinabing, Lord, naniniwala ako, nananampalataya ako sa iyo. Pero dumarating po ba sa panahon na minsan ay nagda-doubt, shaky, nawawala yung paninindigan natin na naniniwala tayo at nananampalataya? Ganun po ba? Pag sinabi natin naniniwala, nananampalataya, talagang totoo. Naninindigan ka na kahit anong sitwasyon sa iyong buhay, naniniwala ka at nananampalataya sa ating Panginoon na kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay sa buhay mo. Amen po ba? Una, ipanalangin mo na magkaroon ka ng pagkakataon na sanayin ang mga espiritual na kaloob na ibinigay sa iyo na may puspos na pagkilos. Prayer.
Panalangin mo na magkaroon ka ng mga pagkakataon na sanayin ng mga spiritual na kaloob sa inyo. Ang dami po. No? Ang dami po nating spiritual gifts. Kagabi, maganda rin po yung aming natalakay. Kailangan lang alamin natin ano yung mga bagay na ipinagkaloob ng Panginoon. Kasi sabi naman, ano bang purpose mo dito sa mundo? Bakit ka nabuhay? Bakit ba tayo naandito sa mundo? Ano bang purpose mo natin? Magtrabaho lang ba? Kumita lang ba? Makabili ng bahay, maraming lupa, sasakyan, alahas, maging famous, makilala, magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng magandang posisyon, maging professional, doktor, attorney, teacher. Doon po ba? Yun lang po ba yung purpose po natin? Ang purpose po natin, dapat alamin mo natin yan. Bakit ba ako nabubuhay? Ano ba ang purpose ko, Lord? Ano ba yung mga bagay na dapat kong gawin para magkaroon naman ng kabuluhan? Na po, at maibigay naman natin yung pasasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya nga ipanalangin mo na magkaroon ka ng mga pagkakataon na sanayin ng mga spiritual na kaloob na ibinigay sa iyo na may puspos na pagkilos. Ikalawa, ipanalangin na malinaw mong marinig ang tinig ng Diyos at makilala ang paggabay ng banal na Espiritu. Minsan kasi po, di ba, may time tayo lang po talaga yung pag sa panalangin o natin, tayo lang yung sige na salita. Ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Ito yung mga pangarap ko, Lord, sa aking mga anak. Ito yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Ito yung gusto ko marating. Gusto ko makalipad. Gusto ko makapunta sa iba't ibang bansa. Gusto ko makabili ng ganito. Pero meron pala ibang layunin ng Panginoon sa iyo. Kaya nga dapat na ano mo sa panalangin, na maging malinaw mo marinig no? Yung tinig ng Diyos at makilala ang paggabay ng banal na Espiritu. Sa buhay po natin, may mga choices. May mga choices. May pinipili tayo, may mga bagay na ito ba mas mahalaga? Ito ba hindi masyado? Ito ba ipa-priority ko? Ito ba yung medyo sa huli na? Di ba gano'n? Po ba? Kaya ang tanong po ng Panginoon sa inyo. Sabi naman natin, tayo po ay ating pong mahal ng Diyos. Amen? Ang tanong po ng Panginoon, gaano po ba ninyo kamahal ang Diyos? Gaano po ba ako kamahal, anak? Kaya ba ibigay ang oras mo? Kaya mo bang ibigay ang iyong mga talento? Kaya mo bang ibigay sa akin ang iyong lakas? Kaya mo bang ibigay mga bagay na tinatangkilik mo sa akin? Yun po, kailangan po natin ipanalangin ito na malinaw na marinig po yung tinig ng Diyos at makilala ang paggabay ng Espiritu Santo. Ano ba talaga ang purpose ng Panginoon? Bakit po tayo nandito sa IRM Montalban Church? Dapat po maging malinaw. At yun po yung dapat natin idulog sa ating pong Panginoon. Ikatlo po, maglingkod ng may pagsasakripisyo. Ano yung una? Paglilingkod ng may pagpapakumbaba. Ikalawa, maglingkod sa pamagitan ng kapangyarihan. At ikatlo, maglingkod ng may pagsasakripisyo. Alam niyo po, sa lahat ng bagay may sakripisyo. Wala pong madali. Amen? Wala pong madali. Lahat kailangan mo magbuhos ng sakripisyo. Sa trabaho na lang. Diba? Ano yung sakripisyo mo dyan? Talagang bibigay mo yung best mo sa work para ma-promote ka, para tumaas ang iyong sahod. Tama po ba ako sa mga nagtatrabaho nito? Gusto natin makilala tayo. Diba? Gusto natin mabigyan tayo ng parangal. Ano lang po ba yun? Ano pa? Minsan, may time na may motibo
Naglilingkod ka, yung pagsasakripisyo mo, pero kailangan may kapalit. Pero kung halimbawa, katulad ni Esteban, buhay ang kapalit. Kaya po ba natin? Anak, bigay mo yung buhay mo sa akin. Si Esteban ay pinatay sa pamagitan ng pagbato matapos niyang ihayag ng buong tapang ang ebanghelyo sa kapulungan ng mga namumuno. Noong panahong iyon, ang kapulungan na siya rin nagpapatay kay Jesus. Mga Pariseo. Ang kagustuhan niya na paglingkuran ng Diyos at ipahayag ang kanyang pangalan ay malayo ang narating. Matapat po siyang naglilingkod, nagpahayag at nagpakita ng kapangyarihan ng ebanghelyo maging sa kamatayan, ibinigay niya ang lahat ng maibibigay niya. Wala siyang ipinagkaila. Sapagkat ang tunay na paglilingkod ay may pagsasakripisyo. Amen? May pagsasakripisyo. Paano mababago ng sakripisyo ni Jesus sa krus ang pananaw natin sa pagsasakripisyo? Alam niyo po ang Panginoon, mabibilib ka talaga sa lahat po na ginawa na ating Panginoon, bukod sa kanyang pagiging isang, siya po yung dumating, hindi para siya yung paglingkuran, kundi para siya yung maglingkod. Ikalawa, ano pa? Yung pagsasakripisyo niya. Diba? Ano yun? Sa pamagitan po ng pag-aali niya ng buhay po sa atin. Kahit nga yung mga tao po na tinuruan niya, parang yun pa rin po yung, diba? Wala man, parang, nung time po na yun, parang mag-isa na lang siya, yung pamilya niya, naandyan, parang yun na lang, yung mga tao po natulungan niya, parang hindi niya makita. Ang totoo pong pagsisakripisyo, pinakita rin po ng Panginoon Jesus. Amen? Pinakita po ng Panginoon. At nakita po natin na inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Di man tayo karapat-dapat. Amen? Di tayo karapat-dapat doon sa ginawa po ng Panginoon. Wala pong makakapantay at hindi po tayo karapat-dapat naman. Pero dahil sa pag-ibig at sakripisyo po ng Panginoon, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin lahat. May mga bagay ba sa buhay mo na hindi nagsisilbing paglilingkod sa Diyos? Mga tanong Sige, Ate Maricar. Yung kanina nasabi ko na, paano mababago ng sakripisyo ni Jesus sa krus ang pananaw mo sa pagsasakripisyo? Ikalawa, may mga bagay pa sa buhay mo na hindi nagsisilbing paglilingkod sa Diyos? Inilaan mo na ba, kapatid, ang buhay mo sa paglilingkod sa tunay na Diyos? Pag sinabing inilaan, ibinibigay mo. Hindi ko naman sinabi na huwag na ho kayong magtrabaho, huwag na ho kayong kumita sa inyong pang-araw-araw. Hindi mo yun. Ang sinasabi mo natin, pag inilaan mo ang buhay mo sa paglilingkod, lagi po siyang una sa buhay po natin. Ibig sabihin, priority, first love. Ano gano'n? Diba pag first love mo at first priority, lagi siyang una. O, yung mga ibang bagay, diyan ka muna una si God. Amen? Ganun po ba tayo? Inilaan mo na ba ang buhay mo sa paglilingkod sa tunay na Diyos? O ikaw yung, sige, mamaya na lang. Lord, mamaya na lang kasi busy pa ako Lord, madami pa akong kailangang tapusin. Lord, madami pa akong mga plano. Lord, madami pa akong nais na marating sa buhay ko. May calling Merong nais. Diba? Kanina malinaw na sila, kailangan maging malinaw. Bakit ba tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Kailangan ilaan mo ang buhay mo sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Shopping! May narinig ako nagsishopping. Okay. So, yun yun mahalaga po yan Diba? Amen? Kailangan, alam nyo, makakasalit yan, kayo lang. At ang Diyos po, alam naman niya, kahit di pa natin sinasabi, alam na po ng Panginoon. Ito po yung iiwan ko sa inyo. Basta para sa Diyos, dapat laging the best ang paglilingkod mo sa ating Panginoon. At ikalawa, pag naglingkod po tayo sa Diyos,
gawin na natin yung pinakamagaling na paglilingkod. Amen. Kaya sa buhay po ni Esteban, makikita po natin kung paano niya binigay yung pinakamagaling niyang paglilingkod sa ating pong Panginoon. And yung the best sa paglilingkod po niya, ano yun? Inialay niya ang kanyang buhay. Ano po? At pinanindigan niya. Yung pag-aalay niya ng buhay, paninindigan niya yun sa kanyang paniniwala at pananampalataya sa ating pong Panginoon. So kayo po ba? Naninindigan po ba kayo sa inyo pa? Sabi niyo po, yes. Eh what if kung ang buhay na po ang kapalit nito? Diba? Sabihin na natin yung oras mo, kapatid. Yung time mo, yung panahon mo. Hindi po ito, wag po natin gawin na literal kasi talagang hindi naman mangyayari ito na talagang may magbabato pa eh. No? Kasi very open na po. Ang nais lang pong i-ano po dito ng Panginoon is yung pong sa paninindigan mo, kaya mo bang ialay lahat talaga sa Panginoon? Your talent, your time, lahat po, yung tinatangkilik mo, yung treasure mo, ano po. Kasi sabi dito, para sa Diyos, dapat laging the best yung paglilingkod po natin. And yung pag naglingkod po tayo talaga, gawin po natin yung pinakamagaling na paglilingkod. Sana po ngayong gabi ay na-remind po muli tayo kung paano po talaga tayo naglilingkod ngayon sa ating pong Panginoon. And sa bawat araw po na darating sa buhay po natin, at sa paglilingkod na ginagawa po natin sa Panginoon, nawa ay talagang nag-glorify po natin ang Diyos sa paglilingkod po na ginagawa natin. Kasi yun naman talaga eh. Hindi po mag-glorify yung sarili po natin sa paningin ng tao, kundi sa taas po tayo. Amen? Amen. Sige po, tayo po natin tumayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, katulad ni Esteban, nanindigan po siya sa kanyang pananampalataya at pagkakilala sa iyo, sa iyong ebanghelyo, sa iyong mga salita. Kahit kamatayan, ang kapalit nito, Ama, ay ibinigay pa rin niya, Lord, dahil sa paninindigan niya. Lord, sa panahon po namin ngayon, ay hindi po namin magagawa yung ginawa po ni Esteban. Pero, Lord, pinapakita mo lang na yung mga bagay na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon, dapat din ay naibabalik po namin ito sa iyo. Lord, dahil naninindigan kami na mahal ka namin, na nagtitiwala kami, yung faith namin po, na exercise, Panginoon, yung aming pagtitiwala, totoong pagtitiwala, hindi shaky, na kapag dumating yung mga pagsubok, ayaw na namin maglingkod sa iyo, Ama. Lord, tulungan niyo po kami sa pamagitan ng iyong mga salita ay ma-revive po kami, Panginoon, sa aming pong faith. Revival, Panginoon. Kung saan, mas lalong lumalim po yung pagkakilala po namin sa inyo. Kung saan, mas lalong, Panginoon, maging intimate yung aming relationship po sa inyo. Tulungan niyo kami, Ama. And lagi kang mangusap, Lord, sa mga miyembro dito po sa IRM Talbanongan and also sa IRM San Isidro. Mangusap ka, Ama, sa mga tao po na naandito. Dalangin ko, Lord, mas malinaw po nilang makita kung ano po yung nais po ninyong gawin po nila na paglilingkod sa inyo para mag-glorify po nila kayo. Ama, mangusap ka sa mga oras po na ito at dalangin ko, Panginoon, na mas lalong pang lumalim ang kanilang pananampalataya. Habang tumatagal, ay nagmamature po ang kanilang pananampalataya, pagkakilala, at mga pananaw sa mga bagay-bagay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita. Isa pong kalakasan po namin ito, yung buhay po ni Esteban, na kung saan ay nanindigan sa kanyang pananampalataya at pagkakilala sa iyo, Ama, na kung saan kaya po niyang ialay ang kanyang buhay para sa inyo.
sa pamagitan ng kamatayan. Kami din, Lord, tulungan niyo po kami na makayanan po namin i-alay ang lahat ng meron po kami na kumbaga ay parang tinetreasure po namin, ayaw namin bitawan, Panginoon. Yung mga bagay na nagbibigay po sa amin ng comfort, Panginoon. Gusto po namin, Panginoon, na itong lahat ng ito ay maialay sa iyo sapagkat lahat ng ito ay galing sa iyo, Ama. And Lord, we pray na patuloy, Panginoon, kumilos ka sa aming po mga buhay at patuloy namin makitang malinaw sa aming mga buhay. Yung purpose na aming buhay. Bakit ba kami nabubuhay pa ngayon sa mundo? Bakit ba kami naandito sa IRM Montalban Church? Ano ba talaga ang nais mong gawin namin para mabigyan ka ng kapurihan sa aming mga buhay? Salamat, Ama. Salamat sa iyong mga salita. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakilang pagsamba. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, alam mo na anak ng Diyos ay magsabi. Amen. Amen. Salamat po sa God's message po. Ating po, Pastor, kung ang dami natin natutunan. Kung ano po yung magiging purpose natin sa buhay. At kailangan po natin magsakripisyo para po sa ating pong paglago sa pananampalataya. At alamin po natin ang ating pong purpose. Ano po yung dapat natin simulan at unahin sa ating pong pananampalataya. At ating pong sama-sama po tayo magpuli sa ating pong sa gabi pong ito, ang ating pong text ng offering ay nagalapin po ni Sister Christine Tabas. Pray po natin ang ating pong mga offering. Panginoon, maraming pong salamat sa mga offering pong ito ng iyong pong mga anak. At salamat, Lord God, sa patuloy po ng kalakasan na pinagkakaloob po sa amin. Salamat, Lord, sa mga trabaho, sa mga business, Panginoon, sa anuman pong pinagkakitaan ng bawat isa. Lord, ang lahat po ng ito ay nagmula po sa inyo. And Lord God, ang aming pong mga ibinigay na ito, Panginoon, ay isang for, Panginoon, ng aming pong pagsamba at pagpapasalamat po sa iyo. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy po ng bawat isa sa amin, Lord God, ay maging katuwang, Panginoon, sa paglago po ng aming church, Panginoon. Huwag mang hinayang, Panginoon, sa anuman po aming ibinibigay. Because ang love, Panginoon, tulad po ng aming napag-aralan, may kasamang sacrifice, Panginoon. And Lord, we pray, God, na ang mga offering pong ito ay magamit sa paglago po ng aming church, magamit sa paglago po ng mga misyon. Maraming po salamat, Lord, sa iyo po ang papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung mag-study po para po sa ating sa ating pong closing. Ang po natin ang study po.
salita namin po napakinggan. Patuloy mo po, Lord, palaguin ang aming pananampalataya, ang aming buhay espiritual. Patuloy po namin talaga po sa iyo ang aming buhay na maipakita po namin na tunay nga kami, Lord, ng mga alagad mo. Tunay kami mananampalataya na kahit, Lord, anuman yung mga bagay na maaaring mga dumaan po sa amin, ay patuloy kami maglilingkod ng buong katapatan sa iyo pong dakilang harapan. Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, ang pananampalataya ng bawat isa ay lalong lumalim, lalong lumago. Bigyan mo kaming lagi ng kauhawan sa iyong mga salita, sa pananalangin at sa iyong mga gawain. Pagpalain mo po ang mga ministry po ng iyong mga anak, ang mga Lord, ang mga kapisanan, Panginoon, ang mga cell group. Lord, i-bless mo po, patuloy na lumago ang lahat po ng gawain po namin. Bigyan mo po ng kalakasan, bigyan mo po ng sigasig ang bawat isa. Pagkaloob mo po ang kagalakan, Panginoon, na sa aming pagtupad ng aming mga ministeryo ay, Lord, ang kagalakan na mapaghinduran ka ay makita mo po sa aming puso. Lord, sa sandali po ito, sa pagtaas ko po ng aking kamay, iparanas po sa amin yung pumayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating amang nasa langit, ang patuloy nating mananasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pagkikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. Tayo magkabayan.